Nakikita ko yung mom ko umiiyak kasi sinisingil po siya ng utang. Minsan po pinapahiya siya sa harap, sinisigaw-sigawan. And of course, masakit po dahil nangyayari po yun sa harap ko. Awa sa ina ang nararamdaman ni Eliza kapag nakikita niya ang eksenang iyon. Nagsimula ito nang mawalan ng trabaho ang kanyang ama. Ayoko na pong maging dagdag isipin sa family ko. Kinailangang ding ilipat ng eskwelahan si Eliza mula sa pribado papuntang pampublikong paaralan dahil sa kawalan ng pambayad. So parang dun po ako nagkaroon ng resolve na kahit bata pa ako, kailangan makatulong ako sa parents ko. Sa gitna ng pagkalugmok ng kanilang pamilya at ang pagnanais ni Eliza na maiahon ang pamilya sa kahirapan, sumilay ang isang liwanag. Yung ninang ko, tumulong siya. Not financially, but spiritually. Siya yung nag-introduce sa mom ko ng 700 Club Asia. Doon nabuksan ang mata ni Eliza sa pangangailangan ng iba. Yun din ang naging hudyat para sa ina ni Eliza na magbigay sa gawain ng Panginoon, kahit pa nga sa gitna ng kanilang kasalatan. Nakita ko po yung mom ko na nag-decide po siya na yung huli naming pera, ibigay po niya sa gawain ng Panginoon through the 700 Club Asia. Doon po ako in-encourage ng mom ko, nak, magbigay ka din. So, paipanipon, 20 pesos, 10 pesos. Pinapadala po yun through my mom's name. So, minsan po nakaipon po ako 200, 300. Ilang linggo ang lumipas, isang himala ang naranasan ni Eliza. Dumating po yung ninang ko from Japan. Uy, Mare, nabalitaan ko, nilipat mo daw si Eliza. On that same day, na nalaman po niya, sabi po niya sa mom ko, bukas na bukas, pumunta ka sa school ni Liza, ilipat mo na siya. Isa pang regalo mula sa kanyang tiyahin ang natanggap ng kanyang mga magulang. Puhunan para sa isang sari-sari store. Life-changing, kasi doon ko po napatunayan, may Diyos talaga. Meron talagang Diyos na nagbabantay sa amin. Yung mga sinasabi po naman po na Diyos na yung bahala. Totoo po. Habang patuloy ang pagbibigay ng pamilya ni Eliza sa gawain ng Panginoon, patuloy din ang biyayang kanilang tinamasa. Ngayon ay mayroon na silang isang farm at computer cafe. Tunay ngang napakabuti ng Panginoon. Napakalaking regalo. Minsan iniisip ko po kung well-deserved po kami doon. Pero siguro, ganun po siguro talaga yung Diyos. Hindi niya iniisip kung deserving ka. Ang iniisip niya sa'yo, mahal ka niya. Kung ano yung kailangan mo, parang magulang, ipoprovide niya sa'yo.